Iyon, ito na naman tayo mga kababayan, pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ulit ng magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta, shoutout sa inyong lahat. Ito na mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito'y tungkol pa rin sa isang napakayabang na vlogger na si Epifanio Labrador na nagtapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Marami nang nakakaalam ha, na itong si Epifanio Labrador ay supot ito. Talagang totoo yan, supot yan si Epifanio Labrador, kaya nga lagi itong nakapismas dahil naaamoy niya yung kanyang sarili. Ito mga kababayan ha, talagang ayaw tumigil. Tinira ulit yung Iglesia ni Cristo. At hindi lang Iglesia ni Cristo ngayon na tinira. Si Pangulong Duterte, kasama pa itong KOJC. Ang yabang talagang kailan kayo ito magtatanggal ng pismas mga kababayan. Hinihintay ko talaga. Nakita na natin yung kanyang mukha, pero ano lang, saglit lang. Gusto ko talaga makita ang mukha nito kasi gusto ko sampalin ito. Di ba? Kahit sa cellphone mga kababayan, masampal ko man lang, kahit yung cellphone ko, masampal ko man lang. Parang nasampal ko na rin itong tao, basta tinanggal yung pismas niya. Pero nagkomento kasi, nung kahapon ba yun, nabasa ko, na pinapaabot daw niya kay Epifanio Labrador. Tirahin din daw ako. Dahil tinitira ko rin si Epifanio. Sige, tirahin mo ako. Wala akong, ako ba takutin mo? Sanay tayo sa burdagulan. Huwag mo akong lukuhin. Yun, paabot mo kay Epifanio para naman magkaalaman tayo. Yun ang balik tayo dito sa ating pag-usapan. Ito si Epifanio Labrador ay talagang tuloy-tuloy mga kababayan yung kanyang panghuhot sa kanyang mga subscribers. May mga binabanggit na naman siya dito na nagpapadala daw sa kanya ng napakalaking halaga. Mayroon yata, kung hindi ako nagkakamali, 65,000, 20,000 at 15,000. May binasa siya mga pangalan. Pero parang yung mga pangalan na binabasa niya, parang kamag-anak yata niya, kapitbahay, o yung mga nabasa siguro niya, nakadumaan siguro ito sa simenteryo, tapos may mga lapida doon, kinuha lang siguro yung pangalan doon, tapos ito, sabihin ko, nagpapadala sa akin ng ganitong halaga, para yung iba kong subscribers ay maingganyo. Papadalahan din ako ng pera. Siyempre, may nagpapadala kay Epifanio 65,000, may nagpapadala, siyempre sabihin ng mga subscriber ko na, uy, padala din ako kasi nga sinusuportahan ko itong tangang vlogger na ito itong tukmol na ito na sobrang yabang na ito. Magpapadala din ako. Sige, Epifanio, sige nga, ano bang number mo dyan? Ilagay mo nga dyan yung number mo at saka yung mga nakakabasa pala, no? Pag halimbawa maglagay si Epifanio dyan ng Gcash niya, pakisend naman sa akin. Pakisend po sa akin kasi may mga subscribers tayo dyan na gusto ring magbigay ng tulong kay Epifanio. Naawa na rin po sila kay Epifanio. Gusto ng ating mga subscribers, yung ating mga kababayan dyan na talagang may mga mabubuting loob, nabubulol naman tayo, may mga mabubuting loob na padalahan itong si Epifanio Labrador ng pambili ng pismas mga kababayan. Dahil po, tingnan nyo, kahit sa kanyang mga vlog, siguro yung kanyang ginagamit ang pismas ay dalawa lang. Sana sa mga subscribers nitong si Epifanio, pakilagay po yung Gcash kasi nga may nagpapadala sa kanya May nagpapadala sa kanya ng mga pera ng malalaking halaga. Ay sinabi nga niya, pinagyabang niya, hindi daw bababa sa 80,000 kada araw yung nagpapadala sa kanya ng tulong. Ang yaman na nitong si Epifanio, pero ang kanyang background lagi ay nasa kagubatan. Siguro, diyan siya magtatayo ng palasyo. Natatawa ako sa tao ito. Sobrang yabang. Kasi sabi ko naman sa kanya, sabi ko naman sa inyo, hanggat hindi niya titigilan itong Iglesia ni Cristo. Hindi ako Iglesia ni Cristo At hindi niya titigilan itong si Pangulong Duterte, ay titirahin ko rin ang titirahin ito. Kasi nga, noon pa po, talagang sumusuporta na ako kay Pangulong Duterte. Kaya't lahat ng mga sumusuporta kay Pangulong Duterte ay talagang pinagtatanggol din natin, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin. Tingnan nyo, yung yabang nitong si Epifanio Labrador na lagi na lang nakapismas. Iwan ko ba kasi talagang pag lagi nakatakip yung mukha mo, di lalabas yung hangin ngayon sa ilong mo, akyat sa utak. Ang mahirap ito pag sumabog ang utak nito. Manghuli ito ng langaw mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin ito panoorin.
nakakausap, tumatawag at tumutulong po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre sa ating minamahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at syempre sa ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. At syempre sa ating di pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos at sa iba pa po nating mga kaalyado, kakampi na lagi po nagdarasal para po sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. So maraming salamat din kay kapatid na Rosita Vegas na nagpadala po ng 65,000 pesos para po sa inyong lingkod. Para daw makatulong, ano? So maging kay Kuya Jojo Lopez, magandang araw sa iyo at maraming salamat. Siya po ay nagbigay ng 26,000. Grabe ha. At dito naman po kay Lola, ano to? Lola Bigay. Akala ko Lola Tinay. Lola Bigay na nagbigay naman po ng 16,000. Maraming salamat po. At pagpalain po kayong lahat. So salamat po at sa pamamagitan po ninyo ay nakakasurvive po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, no? So salamat din po sa inyong laging panalangin, mga advice, at syempre sa inyong mga binibigay na mensahe na nagpapalakas po ng akin loob. Alam naman po ninyo na ang inyong lingkod ay wala pong sinisino. Kahit pa yan ay hari, kahit pa yan ay presidente, kahit pa yan ay pinaka-kriminal sa lahat ng kriminal, kita nyo naman, hindi tayo nagdalawang isip na banggain ang iglesia ni Manalo na Diablo, di ba? Hindi tayo nagdadalawang isip na tirahin, banggain yung pinaka Lord of Lords ng drug lords. Dito po sa buong bansa na walang iba kundi si Digongyo. Hindi tayo natatakot kahit sino pa yung mga alam natin. Na ang yung lingkod ay wala talagang kakayahan na o itatapat sa kanila. Pero ganun pa man, alang-alang po sa ating mga kababayan, ako po ang inyong magiging boses. Ako po ang inyong magiging boses para po marinig ng lahat at malaman ng lahat ang katotohanan. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lamang po bigyan ng reaksyon. Ito pong sinabi na naman po ng isang tolongges na malaking mata na kung saan ay balalay lamang po nitong balalay naman ni Digongyo na si Bongo. Kilala nyo na po siguro kung sino to. Wala pong iba kundi yung kupal na si Raulot Gago, isang demonyo, walang niya. Itong putang inang ito, walang iba kundi si Philip Salvador. Para po maintindihan ninyo kung ano po yung aking ibig sabihin, eto't panoorin muna po natin, mabigyan natin ito ng matinding berada. Eto't panoorin po natin. So yan mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa talaga tong si Philip Salvador. Na talagang makikita mo talaga yung kakupalan. Talagang sobrang sobrang sip-sip po niya sa mga membro ng KOGC, no? Kailangan daw si Kibuloy ngayon, Talaga lang? Kailangan ng ano? Kailangan nino? Sinong nangangailangan kay Kibuloy? Yung kanyang mga tao, syempre. Yung kanyang mga kaalyado, syempre. Pero kung sasabihin mo, Philip Salvador, gago ka, na kailangan si Kibuloy ng taong bayan, hindi. Dahil ayaw ng taong bayan ng isang rapist. Naku, ikaw yun, rapist. Ano sinasabi pinagdadasal ni Kibuloy ang buong bansa? Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang rapist. At lalong hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na siya ay Son of God. Hindi kailangan ng mga Pilipino yung dasal ng isang taong nagpapanggap na makapangyarihan na kaya niyang patigilin ng bagyo, kaya niyang patigilin ng lindol, kaya niyang gawin lahat. Niloloko mo, Philip Salvador, ang sarili mo. Alam ko, Philip Salvador, na alam kong may alam ka. Alam kong may alam ka sa Biblia. Alam mo kung ano yung at sino yung taong nagsasabi ng katotohanan.
So, ibig sabihin, Kibuloy, naniniwala ka? Ibig sabihin na Philip Salvador, naniniwala kay Kibuloy? Ha? O baka membro ka na ngayon ni Kibuloy? Ha? O baka naniniwala ka na ang hindi dumaan sa kanya ay hindi maliligtas? Ano ba talaga? Sa sinasabi mo pa lang napakatulonggis mong gago ka. Si Kibuloy nagpapakilala na anak ng Diyos. Ha? Nagpapakilala na anak ng Diyos. Ano ba talaga siya? Pastor o ano? Ha? Anak ng Diyos. Okay. Alam ko hindi mo sasagutin yan, Philip Salvador. Dahil tulonggis ka Dahil si Raulo ka, dahil gago ka. Ha? Alam ko hindi mo sasagutin yan, diputa ka. Pero ang alam ko, at alam din ng lahat, at alam ng mga Pilipino, na yung pinagmamalaki mo, na sinasabi mo kailangan ng mga Pilipino, ay isang diablo. Na kung saan walang pinagkaiba kay Eduardo Manalo na isa ring diablo. Pareho silang diablo. Siguro kalahi ka ng dalawang ito, kaya pinagmamalaki mo si Kibuloy. Ano sinasabi mo kailangan ng mga Pilipino? Si Kibuloy. Pag yan ay naging senador, mas maraming mabibiktima yang diputa ka. Tandaan mo, mas maraming mabibiktima yan. Mas maraming mga kababaihan ang kakawawain yan. Mas maraming mga kababaihan ang bababuyin yan. At alam mo ba, Philip Salvador, na pwedeng gamitin ng demonyong Kibuloy na yan, yung kanyang kapangyarihan para pagtakpan yung kanyang kinakaharap na mga kaso na dapat niyang panagutan. Talaga naman si Philip Salvador. Palibasa atat na atat ka na maging senador para makapagnakaw kang diputa ka. Atat na atat ka. Kaya talagang todo sip-sip ka sa mga membro ng KOGC na akala mo naman ay napakadami. Di ba? Mga kababayan, pinaniwala pa tayo. Sabi ni Kibuloy doon sa Senado, tinatanong siya doon, ilan ba member mo? 7 million daw. 7 million, hindi nga umabot ng 2,000 o 3,000 yung pumunta doon sa kingdom niya para, di ba, sumama sa rally nila. Talaga naman. Talagang nagkalat na yung mga bulaang mga propeta, mga bulaang mga Diyos-Diyosan, yung mga bulaang mga tao na nagpapakilala na sila ay alagad ni Kristo. Di ba? Yung pala ay alagad ng diablo. Ginagamit lang yung pangalan ni Kristo para pagkapirahan yung mga tao. Pinagkakapirahan yung mga tao. Siya po din yung tinatamaan sa kanyang mga banat, sa kanyang mga pagmumura. Yung mga binibintang niya, rapist. Pero binanggit din niya na may kaso siyang rape. Tapos binabanggit niya na makapagnakaw ng pera. Siya yung magnanakaw. Katunayan niya, may warrant of arrest ka sa kasong qualified tip. Tapos ngayon, ibibintang mo sa iba. Ikaw tukmul ka. Ikaw yung dapat pagmumurahin. Ikaw dapat ang duruin yung mukha. Yung mga tao na may mga nagawa sa bansa, yun yung pinagmumura mo. Samantalang ikaw, may kaso ka, magnanakaw ka, rapist ka, gumagamit ka ng pinagbabawal na gamot, sumisinghot ka ng utot ng demonyo, kaya ganyan ka magsalita. Ganyan ka magyabang. Hindi nga, Diyos ko, napakayabang ng tao na ito mga kababayan. Bakit may mga subscribers pa ito? Yung pismas mo nga, bakit hindi mo matanggal-tanggal? Isa lang yung, para ka rin siya, para ka rin bangag rin talaga. Si Pangulong Marcos din, ayaw din magpa-drug test. Pero mas mahirap yung kay Pangulong Marcos kasi drug test yun. Samantalang sa'yo, napakadali lang nun. Tanggalin mo lang yung face mask mo, ipakita mo yung mukha mo, magpakita ka, kung talagang matapang ka, magpakita ka, wag kang magdadakdak dyan. Para kang akala mo, tahol ka ng tahol. Ikaw yung magnanakaw. Kasi nga, ninakawan mo yung mga mag-aaral mo, sabi mo, magaling ka sa martial arts. Wala nang magaling ngayon, wala nang magaling ngayon sa mga judo diyan kung ano-ano man. Iba na ang labanan ngayon sa panahon noon. Huwag mong ipagyabang yung natutunan mo. At yung mga may alam naman, yung mga talagang
alam yung totoong martial arts, ay hindi nagyayabang yan. Hindi katulad mo. Ikaw, ginagamit mo yung yung mayroon kang alam sa martial arts para makapagnakaw ka. Inamin mo na 2.5 lang yung ninakaw mo. Bakit kakasuhan ka? Samantalang yung ibang mga politiko dyan, na malaki naman yung mga ninanakaw, bakit hindi kasuhan? Kaya ikaw, Epipanyo, huwag mo nga kami pagbubulahin, huwag mo kami paglulukuhin. Hindi kami katulad ng mga subscribers mo, mga uto-uto. Ikaw ang hindot. Hindi mo nga matanggal-tanggal yung sombrero mo ngayon dahil makikita yung piklat mo. Yung piklat mo sa noo mo. Nakikita na yung piklat mo sa noo. Kaya, todo sombrero ka naman ngayon. Pero noong nakarang araw, nagtanggal ka nga. Ulitin natin, nagtanggal ito ng sombrero. May nakapansin. Si Epipanyo Labrador may piklat sa noo. Si Richard Palacio may piklat sa noo. Ay, nagsombrero na siya, mga kababayan. Hanggang madurog na rin yung kanyang sombrero. Hindi makakabili yan. Hindi naman makababa. Sana yan eh. Nagyabang pa siya. May ano daw siya. Mayroon daw siyang nakuhang passport. O, saan yung passport mo? Dapat pinakita mo din. Bawat salita mo, dapat na ipinapakita ka na ebidensya para kahit papaano, yung mga kasinungalingan mo, nababawasan kahit papaano. Hindi yung puro lang kasinungalingan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Magbabasa tayo ng ilang mga komento dahil marami tayong mga komento na natatanggap tungkol dito sa kumag na ito, itong hindot na ito. Shoutout kay Rabinal Sapatirotoy. Sapatirotoy. Okay, Rabina ulitin natin mahirap, ang haba. Rabinal Sapatirotoy. Yun, ang komento niya, ano kaya ang nangyari sa mga special intelligence natin, mga experts sa networks para matrace ang mga abusadong vlogger. Dapat ito pinapatawag. Pero hindi naman ito dadalo sa Kongreso. Maniwala kayo. Baka doble-doble lang yung pismas na ilalagay sa mukha nito pag ito'y binanggit sa Kongreso. Duwag to. Masyado itong tawag ito, mga kababayan, masyado itong duwag para humarap dun sa Kongreso. Iba yung mga vlogger na 40 kasi pumunta sila sa Supreme Court para ipatigil yung pagpapatawag sa 40 vloggers. Naisahan yung mga congressman, mga kababayan, ng 40 vloggers. Yun ang shoutout na rin kay dito tayo sa may baba, bandang baba tayo. Shoutout kay Junior Navarro. Support naman talaga yan, sir. Ayan alam ni Junior Navarro, support ka talaga. Sabi ni rin ni Bix Nice. Di namin titigilan yan hanggat di namin makuha yan. Balata namin ng buhay yan. Kung matapang siya, magpakita siya, idol. Magpakita ka daw, sabi ni Bix Nice. Ako, pabalatan ka ng buhay. Tapos lagyan mo ng asin, ha? Huwag mo kalimutang lagyan ng asin, Bix. Shoutout na rin kay Berta Lancy. Basta Duterte pa rin kahit sinisira o dadayahin siya. Ang makabayan, hindi siya magnanakaw. Tama. Hindi magnanakaw. Winifred Duypilan. Hindi maganda tabas ng dila mo, ipi. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay, tabasin natin yung dila niyan. Shoutout na rin kay Larry Kaskiti. Magpatuli ka na, Epipanyo Labrading. Ayun, marami na nakakalam na support ka, Epipanyo. Mag-brief ka nga. Minsan pag nag-vlog ka, marami na nakakalam sa yung support ka. Kawawa ka na naman. Shoutout rin kay Ma'am Bertie Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Educia Burbe. Kay Ma'am Susan 76. Excuse me. Shoutout na rin Shoutout na rin kay TV Channel. Shoutout kay TV Channel Kung Marcolita, go. Ayan, senador natin yan. Si Kung Marcolita. Sabi naman ni Mirian Amoroso. Suntukin mo agad. Ay, hindi naman makita yan. Shoutout na rin kay Pipito Tolerio. Bagong vlog ngayon si Labrador, pinagbumura naman kayo. Wala namang bago yan, puro mura lang naman yan. Ang lang talaga yan, pagmumura. Dahil ipinanganak siya
na talagang mura yung kanyang buhay mga kababayan. Wala pong halaga ang buhay ni Epipanyo kasi nga lagi siyang nagbumura, kaya murang-mura yung kanyang pagkatao. Shout out na rin kay Alan ha. Ako gusto ko kay Labrador dahil dapang namumura niya, mawalan sana ito ng busis. Tapos nguwi sana mukha niya, masaya na ako. Yun ang medyo mga panay ating video. Ngingiwi ka, Labrador, laka taga-secure yung nagkomento. Mihingiwi ka talaga, taga-secure yun. Yun ang dito lang muna once again. This is Ron TV mo, ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.